What's up mga kabari at mga kasilipino? Welcome back to Master Silip TV. Muling nagbabalik ang inyong lingkod as Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas. And it's a Sunday racing in Manila Metro Turf, August 27, 2023. And we have 8 races na narargahan. So try natin silipin at tignan kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. And kung bago lang po pala kayo dito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share, at napakalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip. You may also leave your comment down below kung gusto nyo pong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. And itong vlog na to, isang mabilis na vlog lang to mga kabari at mga kasilip, no? So try natin silipin kung sino may mga malalaking panalo. And simulan na natin. Let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 7 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, solo po ako rito, numero 6, Winged Heart. Alam naman natin kung sino nilabanan nito, si Prime Billing, kung hindi ako nagkakamali, no? And halos dikit lang naman sila magkatalo. So, tansya ko naman, medyo kaya naman niya yung laban, no? Most likely baka siya na rin yung magdala ng bandera dito dahil wala naman ako makitang ganong katulin. Or either way, pwede naman tong isunod, no? So very versatile tong kabayo na to. Kaya para sa akin, solo ko dyan. Sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset or famorcas ko, doon ako sa numero 3, si Matikas. Si Matikas kasi most likely baka umalis to ng pang-4, no? Kung babandera si Winghard, baka maubo sila Don Lucas, kakahabol. So si Matikas tingin ko pwedeng makapeso ng pang-4 at makaremate. Kung kukulangin si Winghart, yan na yung nakikita kong pwedeng tumalo. So again, dito sa race number 1, solo po ako numero 6, Winghart. Pang-upset or famorcas ko po is yung numero 3 na si Matikas. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 14 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Etong lineup na to, itong race number 2 na to mga kabari at mga kasilip, sobrang hirap po. Kung titignan ko yung lineup, halos lahat to may panalo. Anybody's race po ito, no? So kung meron kayong extra capital or kung meron kayong kursonada, isama nyo na lang po. Bibigyan ko na lang kayo rito ng top 3 na sa tingin ko na para sa akin lamang, no? Pero most likely, kung gagawa man ako ng take all, baka marami rin ako rito. Pero bibigay ko yung top 3 ko, ha. Ang magiging first choice ko rito is itong numero 13 na si Special Officer. Yung last run nito, tingin ko, kulang lang sa kanya yung distansya. So, since this time, 1,400 meters, maganda post position, nasa labas, baka sakaling umunat or tumuloy yung takbo. Kaya siya yung magiging first choice ko. Second choice ko rito mga kabarya mga kasilip is yung numero 9 na si Bahandi. Ito ang galing din ng tinakbo na ito, no? At saka napansin ko, sa Malvar, doble manakbo to, no? Compared dati sa San Lazaro, laging segundo lang to. Pero sa Malvar, dito to nakakakuha ng panalo. So scenario wise na nakikita ko, baka magkaroon ng mga killing pace dahil may mga runners dito na matutulin. Ito yung isa sa pwedeng makarimate, no? Si Bahandi. Most likely baka nasa ₱5 to or pang-6. Kaya kinukuha ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya mga kasilip is yung numero 3 na si See You Tomorrow. Ito tingin ko pinadedehado lang to sa Inete. Pag to lumundag nung maganda, pwede na rin kasi makapeso to, most likely baka tersera pesto, no? Kasi may tinakbo naman to kay Pati na actually nauna, no? So kung sakasakali na makalundag ng maganda at maipesto ni RS Kalubiran, sa tingin ko isa to sa may malaking panalo. Again, itong race number 2 na to mga kabari at mga silip, halos anybody's race po yan. Magdagdag na lang po kayo ng kursonada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 13 na si Special Officer. Second choice ko po is yung numero 9 na si Bahandi. At ang third choice ko po is yung numero 3 na si See You Tomorrow. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8.
And this is the much-awaited imported maiden stage race with 5 runners and with a distance of 1,600 meters. Etong mga runners na to mga kabarya, mga kasilip, lahat to preparado. Pinagtanong ko yan. Pero para sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 5 na si Pharaoh's Treasure. Halos lahat ng tinanong ko, minamagaling tong kabayo na to. So para sa akin, kung babasahin ko scenario wise, honestly speaking, wala tayong idea or ako, wala akong idea ano yung mga running style pa neto. Post position ang titignan ko, maganda post position niya, numero 5, nasa labas, hindi matatabunan. Kung may speed tong kabayo na to, baka siya na yung magdala ng bandera. Kung stayer to, most likely baka sundan niya naman kung sino yung magbabandera. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito is yung numero 1 na si Daily Burn. Isang senaryo na nakikita ko mga kabarya, mga silip, is baka ito naman yung magdala ng bandera. Maganda rin yung post position niya, numero 1. However, again, wala akong idea kung ano yung mga running style pa neto, no? Kung matutulin ba, kung di bandera ba, o di remate sila. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 5 na si Pharaoh's Treasure. At ang second choice ko po rito is yung numero 1 na si Daily Burn. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabari at mga kasilap. Start ng ating second Peak 5 event, covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 8 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 7 na si Tugatog. Ito last outing actually, nabitin lang to kay King, no? Medyo hindi ganun kaganda yung tinakbo ng kabayo. Kahit talagang ginugulpi na ni King yung kabayo, no? Ganun talaga. Pero this time, cambio hinete, so malaki yung bagay na gumaan yung peso, no? Supposedly 56, naging 53, no? And yung apprentice naman na si C.A. Reyes, mainam sa ibabaw. Parang JT Zarate 2.0 to gumalaw tong apprentice na to, no? Yung forma niya sa ibabaw. So scenario wise na nakikita ko, is baka magkaroon ng killing pace between Brother Sun, Port Salt at Orange Bell. So most likely si Tugatog, riremate lang naman din talaga to. So pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung maganda yung tinakbo nung nakaraan, yung numero 5 na si Orange Bell. Isang senaryo na nakikita ko is baka i-perform niya uli yung huling tinakbo niya at siya uli magdala ng bandera. And kung hindi makakaremate si Tugatog, most likely baka makabuo ng ere si Orange Bell, no? So pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 3 na si Brother Sun. Eto mga kabarya, mga kasilip, yung huling tinakbo nito actually nung third leg pa ng Triple Crown. So medyo matagal na pahinga to, no? Pero hindi naman to batatakboy ng hindi bata. So isang senaryo na nakikita ko rito is baka ito naman yung magdala ng bandera, walang makasabay, pwedeng makabuo ng ere. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Pero itong race number 4 na to mga kabarya, mga kasilip, anybody's race uli yan, no? So sama nyo na lang po, idagdag nyo kung sino pa yung korsonada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 7 na si Tugatog. Second choice ko po is yung numero 5 na si Orange Bell. At ang third choice ko po is yung numero 3 na si Brother Sun. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 4 event, covers races 5 to 8. And this is the AP Reyes Memorial Race. Dito po sa race number 5 ay may 6 numbers and bettings with a distance of 1,800 meters. Para po sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 5 na si Don Julio. Yung huling laban nilang dalawa ni Boss Emong, actually, dikit lang silang nagkatalo, no? And yung distansya na yun is 1,600. So, halos pabor na pabor kay Boss Emong. This time, humaba yung karera, nadagdagan ng 200 meters. So, most likely, ang isang senaryo na nakikita ko is, baka kapitan na kaagad ni Don Julio si Boss Emong, no? So, probably, pwedeng this time, is makaungo si Don Julio sa kanya. Ang second choice ko rito is none other than yung numero 6 na rin na si Boss Emong. Isang senaryo na nakikita ko is, baka ito na rin yung magdala ng bandera, no? Si Boss Emong. So, most likely, pag nakabuo ng ere, kahit 1,800 meters, pwede nang manalo. However, kaya pinipili ko na siya as my second choice kasi, first time to nasasakyan ni Kelvin Abobo. Plus yung peso niya, 57. So, baka uminda. Pero,
Ang advantage lang is makaka-solo ere siya, no? So baka makauwi ng buo si Boss Emong. Kaya pinipili ko pa rin siya as my second choice. Again, itong race number 5, pwede rin kayo magdagdag dito, no? Kasi halos lahat ng lineup natin talaga is sobrang hirap. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 5 na si Don Julio. At ang second choice ko po is yung numero 6 na si Boss Emong. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 11 numbers and bettings with the distance of 1,000 meters. Ang first choice ko po dito mga kabarya is tong numero 11 na si Sir Jason. Gusto ko yung post possession, nasa labas, hindi matatabunan. Plus, malakas yung pacing ng karera, no? Kasi maraming matulin yan. Dyan si Sky Plus, nandyan si Awesome Call, si Columbus, si Jumbo at saka si Arigato. So baka magkaroon ng killing pace dyan sa mga yan. Pero most likely hindi naman lahat yan magsasabay-sabay sa unahan eh. May mga aawat yan. Si Sir Jason kasi pwedeng maging tailor-made sa kanya yung karera. Pwede kasing isunod si Sir Jason, no? Or pwedeng pa rin matiin. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito is yung numero 9 na rin si Jumbo. Baka sakaling walang makasabay sa lakas ng pacing nito, no? Isa lang naman ang problema nito eh, may lundag to minsan sa aparato na hindi ganun kaganda. Pero pag napalundag to ng maayos ng apprentice, tingin ko, malaki na panalo na itong kabayo na to, no? Pwede nang makabuo ng ere. Or pwede rin naman siya actually isunod eh. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice is yung numero 6 na si Columbus. Ito nabababaan na ako rito mga kabarya, mga kasilip, no? Tingin ko long shot horse to rito. Pero sa kalkula ko mukhang may panalo na rito si Columbus. Kung sakali na magkaroon ng killing pace at hindi ganun kaganda yung takbuhin ni Sir Jason at ni Jumbo, sa tingin ko si Columbus, kapag ka sinalikwat to, malaki na panalo nito. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Pero ito again, tong race number 6 na to, anybody's race yan ha. Kung titignan nyo naman yung lineup, talagang napakahirap. So magdagdag na lang kayo kung may kursonada pa kayo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 11 na si Sir Jason. Second choice ko po is yung numero 9 na si Jumbo. At ang third choice ko po is yung numero 6 na si Columbus. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Last daily double event for Sunday racing. Dito po sa race number 7 ay may 14 numbers in betting. So full gate na naman po tayo, no? Para po sa akin, ang first choice ko po dito is itong numero 3 na si Nosen Yang Yana. At isang senaryo na nakikita ko, maraming matulin. Andyan si Quincy, andyan si Princess Serena, si Sinag. So most likely, si Nosen Yang Yana is baka nasa pang-4 or pang-5 pwesto. Maganda post position, numero 3. Wala naman problema sa lundagan to, no? Plus, kabisado naman din to ni JB Hernandez eh. Basta pag kinonsinti ng connection to, tingko lamang. Kaya para sa akin yan ang first choice ko. Second choice ko rito is yung numero 12 na si Metal Strength. Eto mga kabarya, mga kasilip, nakita ko na to nung huling takbo niya na sumisirit dun sa balya, no? So kung sakali kasi na hindi ganun kaganda ang takbo ni Nosen Yang Yana at magkaroon ng killing pace, si Metal Strength na yung nakikita ko na pwedeng makarimati ng maganda. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 9 na si Sinag. Ito ang galing din ng huling tinakbo nito, no? Actually, inabot na lang naman to ni Celebrity, no? Mga last 100 meters. Si Sinag kasi, yung huling outing niya, hindi naman siya sinabay sa unahan So, pwede siyang isunod. So, kung magkaroon ng killing pace between Quincy at saka sa iba pang runners kagaya ni Princess Serena at The Burning the Track, si Sinag kasi pwede naman pumesto to ng pangatlo or pang-4 and then nakakapit na lang to pagdating ng rektahan. Kaya nakikita ko pa rin siya na bilang isa sa may malalaking panalo. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 7, ang first choice ko po rito is yung numero 3 na si Nosen Yang Yana. Second choice ko is yung numero 12 na si Metal Strength. At ang third choice ko po is yung numero 9 na si Sinag. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Final race for Sunday racing.
Dito po sa race number 8 ay may 14 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. So good luck sa inyo mga kabari at mga kasilip ha. Magdagdag na lang kayo dito. Alam nyo naman na sa pagdating sa paratingan, nagkakaroon ng mga himala, no? Lalo na iisa lang yung pista na tumatakbo, no? Diyan sa yung MMTCI na world class, self-proclaimed world class, 'di ba? So kung may extra kayo kapital, magdagdag na lang kayo, 'di ba? Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is itong numero G's na si Misha. Isang senaryo na nakikita ko is baka magkaroon ng killing pace dahil marami rin ako nakikitang matulin dito, no? Hindi ko napapangalanan kung sino-sino, pretty much 90. Alam nyo naman kung sino matutulin dyan. So si Misha most likely baka makarimate. Ganun lang kasimple. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung numero 1 na si Aliana. Ito naman, may speed din tong kabayo na to, no? Maganda post position eh. Numero 1 nasa balya. Pwede rin kasing isunod to eh, si Aliana eh. Yung huling tinakbo nito, actually, kinulang lang, no, nabitin. Ang nanalo ata ron is si Celebrity. So dumating siyang tarsera kay Sinag. So kung sakasakali na hindi makarimati si Misha, si Aliana kasi pwede nang itutok sa unahan to, no? So isa rin siya sa pwedeng kumuha ng unahan pagpasok ng rektahan or diretsuhan. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 4 na si Mustang Sally. Ito, ang ganda ng tinakbo nito last time eh. Yung huling outing niya, dumating ng tarsera to, no? Rumirimati to sa balya, pinapakwartos to sa balya. Pero tinggo, parang tinesting na si Gabayo. So kung sakasakali na unang-una walang mag-interest or isalikwat to ng connection, ang laki po ng panalo niyang kabayo na yan, no? Kaya pwede nyo yung isama si Mustang Sally. Again, etong race number 8 na to, anybody's race po ito. Lalo na paratingan to ng winner take all, pick 6, second pick 5, and pick 4. So alam nyo na mga kabalit mga silip, magdagdag na lang po kayo kung may extra capital lang din po kayo. Pero para po sa akin, ang first choice ko dito is tong numero G's na si Misha. Second choice ko po is yung numero 1 na si Aliana. At ang third choice ko po is yung numero 4 na si Mustang Sally. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Sunday race analysis. So hopefully makatulong mga bari at mga kasilip, no? Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Meron kayong guide, 'di ba? Again, nasa sa inyo po 'yan. Pwede nyo pong sundin, pwede nyo pong palitan, or pwede nyo pong dagdagan. Yung aking race analysis is binibase ko po 'yan according sa pagkakagawa ng lineup. Yung aking mga choices is binibase ko po 'yan according dun sa nakikita kong possible scenario. Pero hindi ibig sabihin na yun mismo yung mananalo. So, pwede nyo silang sundin, okay? Or bahala kayo kung dadagdagan nyo man or papalitan nyo. Or gawin yung asintahan, nasa sa inyo po yan, okay? So, good luck sa inyo mga kabarya, mga kasilip. And happy Sunday racing. And ingat sa pananaya. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!